Ano po ba yung tubong nakalagay sa kanyang ilong? O inyo pong alam? Pang-stretch na lang talaga, another blockade para ma-justify na hindi siya maisakay sa aeroplano. Parang may delaying tactics. Delaying tactics na lang talaga yan, ma'am. And kaya tinanong ko nga siya, Sir, ngayong araw na to, at this point, buong Pilipinas ang dami ng hinuli ng mga nagkasala sa batas na aresto. Anong kita, sir? Ilan sa kanila ang dinala sa presidential lounge? Sa kanyang kung saan siya ay very comfortable na nakaupo. Kayo lang po, sir, ang special treatment na ito. Tapos na ito, kanina pa ang usapan, kailangan sumakay ka na muna sa aeroplano, kayo sa aeroplano, at saka na natin pag-usapan ng iba pa, sa husgado na. Dared me to arrest him, and I did. So, binasahan ko siya ng kanyang karapatan. Ninaras ko siya for PD 1829. So, at pinusasan ko siya. Umalis naman na sila at sumama na sa PRRD. May natanggap ba kayong harassment, physical na panghaharas sa inyo or verbal? May natanggap po ba kayo at the time? Physical po ay itinulak ako ni Hanelet. Tinabig niya ako at malakas ang pagkatabig niya nung nagkasalubong kami sa hallway. Nasa video naman, minura ako ng kanyang anak. At mismong si Presidente Duterte ay niremind niya ako, magre-retire ako. At aasuntuhin ako ng kanyang mga anak at ang kanyang mga kamag-anak after my retirement, even before my retirement. Tinrete niya ako. Sayang naman yung handa ko ng birthday ko. Sabi niyo nga po kanina, maganda naman ang kondisyon ni dating Pangulong Duterte na nakarating na po sa Netherlands. Kaya nga ma'am, so we have now the benefit of a 2020 hindsight. Mismo ang doktor doon ng ICC ang nagsasabi na is fit and he's okay. Kung siya ay guilty naman, mapabilis din ang pagbigay ng hatol sa kanya para mabigyan naman ng hustisya itong mga nagre-reklamong nagkiklaim na sila ay naging biktima ng paglabag niya sa batas. Ano po ba yung tubong nakalagay sa kanyang ilong? O inyo pong alam? Well, nung dumating ang time na sinabi niya na napapagod siya, gusto niya humiga, we provided him with kasi bedroom niya rin dati yun eh. So, binigyan natin siya ng foam, bigyan natin siya ng kumot, at sinaraduhan natin, nilagyan natin ng mga blinders, yung area na pwede siya matulog. And he actually slept. He is asleep the whole time. Kaya nga nung hapon na, nung sinasabi kong matagal na masyado ang usapan niyo ng inyong mga abogado, mismo ang mga abogado nagsabi na, paano kung may makapag-usap, tulog siya. That's already, pang-stretch na lang talaga, another blockade para ma-justify na hindi siya maisakay sa aeroplano. Parang may delaying tactics na. Delaying tactics na lang talaga yan, ma'am. Pero at the end of the day, there's no deprivation whatsoever of legal counsel, yung mga medicine niya, food niya, wala po yun. At naibigyan natin lahat ng yun. Ang medical needs niya actually, sobra-sobra pa. Pero di ba nire-request po na dapat madala daw sa ospital? At that time po, kailangan ba siya talagang dalhin sa ospital? Ang sagot ko po sa panahong yon, sinagot ko sa kanila regarding that matter. Sir, sa ospital, ikaw i-examine din lang ng mga doktor na ito. Ang mag-iiba lang is yung location. Pero ang gagawin sa iyo is exactly the same. Dahil andito naman lahat ng mga gamit. So, sinasabi nila kailangan na ng ECG? full check-up, ECG. Pating ECG machine, ipinasok natin doon. Pinasok ang ECG. And kaya tinanong ko nga siya, Sir, ngayong araw na to, at this point, buong Pilipinas ang dami ng hinuli ng mga nagkasala sa batas na aresto by virtue of a warrantless arrest at implementation ng search warrant. Tanong kita, sir, ilan sa kanila ang dinala sa presidential lounge? At binigyan pa na, dinalhan pa ng booking kit sa kanyang kung saan siya ay very comfortable na nakaupo. Kayo lang po, sir, ang special treatment na ito. So don't stretch it. Kailangan natin na booking ka. Na until the end ay hindi siya pumayag. Sir, nakita natin sa ibang videos, baka yung ibang mga kababayan natin hindi alam. Kayo po ba'y nagbasa ng rights po ni dating Pangulong Duterte? Binasa ko po ang kanyang rights. Nasa likod ko pa para mag-witness ng pagbasa ng rights niya, yung ating Prosecutor General. Okay. So, at the time, nung umpisa, hindi ko alam kung hanggang saan po, General Torre,
may natanggap ba kayong harassment, physical na panghaharas sa inyo or verbal? May natanggap po ba kayo at that time? Physical po ay itinulak ako ni Hanelet. Tinabig niya ako at malakas ang pagkatabig niya nung nagkasalubong kami sa hallway. Nasa video naman, minura ako ng kanyang anak. At mismong si Presidente Duterte ay niremind niya ako, magre-retire ako. At aasuntuhin ako ng kanyang mga anak at ang kanyang mga kamag-anak after my retirement, even before my retirement. Tinrete niya ako. But everything is okay lang yan. Makapal ang ating balat at yan ay kayang-kaya nating palampasin yan. Tingin ko, ang turning point talaga doon is nung time na talagang humaharang si E.S. Medialdea at binigyan ko siya ng warning na talaga, Sir, tapos na ito. Kanina pa ang usapan, kailangan sumakay ka na muna sa aeroplano, kayo sa aeroplano. At saka na natin pag-usapan ng iba pa, sa husgado na. So, nag-isip si E.S. Medialdea, dared me to arrest him, and I did. So, binasahan ko siya ng kanyang karapatan. Ninaras ko siya for PD 1829. So, at pinusasan ko siya. Kaya nang hinila ko na siya palayo, na nakaposas, siguro nakita ni PRRD na seryoso ako. At hindi tayo patatalo. At we do believe na talagang the majesty of the law has to reign supreme. Dapat masunod ang batas. Pero sir, nakita ko po sa video, parang binabasahan niyo ba siya? Or sinasabihan niyo siya rin na kanyang rights? Winarningan ko muna si E.S. Medialdea, Sir, pag hindi ka pa umalis dyan, hindi matatapos ito. Dahil dyan, aarestuhin na kita ng obstruction of justice under PD 1829. And he dared me. So, I read him his rights. And I asked him to, if he understood his rights. And when he said na-affirm niya, naintindihan niya, Sir, you are under arrest for PD 1829. Halika na, Sir. So, pinusasan ko at inalis. Nung makita ni PRRD yun, kasi bumalik uli ako nang inilagay ko sa bus, dala ko uli ang posas. Sabi ko, Sir, ito, kasunod, susundin ko sana si Attorney Delgray, pero umalis naman na sila at sumama na si PRRD. So in other words, sir, sabi nga po ni Ma'am Jean, maximum tolerance yung ginawa niyo. So ilang oras po ba at nagtagal po talaga yung pagsampa sa kanya? Pagdala sa aeroplano po ni dating Pangulong Duterte? 12 hours, ma'am. 12 hours. Ganon din kayo katyaga. Ganon din katyaga ang miyembro ng kapulisan. Sabi ni General Fardo nga, ma'am, more than the maximum of the maximum tolerance. Okay. So, nung naisampa na, sabi po, ito po isang sandwich lang daw ang pinakain sa dating Pangulong Duterte habang nasa biyahe. Palagay ko, ma'am, babawiin na nila yan. Nung pag maalala nila na marami palang cellphone video doon. Kasi sa tuturuan, pati sa aeroplano, may video na kumakain talaga si former PRRD ng full meal. Full meal talaga. Babawiin nila yan, ma'am. So in other words, yung mga ganitong klase mga naratibo, para maging negatibo lang ang pagpapa-implement ng warrant of arrest, saka yung the whole operation? Wala na akong makitang ibang rason, ma'am, para ilabas nila yan. Pero at the end of the day, it will be their word against our cellphone videos. And at the same time, sabi niyo nga po kanina, maganda naman ang kondisyon ni dating Pangulong Duterte na nakarating na po sa Netherlands. Kaya nga, ma'am, so we have now the benefit of a 2020 hindsight. Mismo ang doktor doon ng ICC ang nagsasabi na is fit and he's okay. And siya mismo, bago siya bumaba sa aeroplano, gumawa siya ng video, pinadala niya sa pamilya niya, at ipinost ng pamilya niya, sinasabi, I'm okay. Sayang naman yung handa ko ng birthday ko. So, gusto ko lang i-emphasize na hindi ko ito ginagawa para sa personal aggrandizement o kung ano pa man. Kundi ito ay ginagawa natin dahil ito ay trabaho natin, especially that I'm the chief of the Criminal Investigation and Detection Group. This is something that has to be done para magsimula ang judicial processes na nagkataon ay dito na sa ICC, an international body, na talagang kung naghahanap sila ng neutral na body para mag-decide sa mga reklamo laban kay former PRRD, ito ng ICC. Kasi ang mga tao rito ay mga foreigners. Hindi ang mga judge dito ay foreigners. Wala itong pakialam sa Pilipinas. Wala itong pakialam sa personalidad. Ang pakialam lang nito sa mga facts
na ibibigay sa kanila para desisyonan nila. Gusto kong i-emphasize, ang mga judge na yan ay mga foreigner. Pero ang complainants dyan ay mga Pilipino. Ito yung mga Pilipinong nung panahon ni PRRD ay walang nakitang pag-asa sa judicial system, sa judicial processes sa bansa natin ng mga panahong yon. Kaya pumunta sila sa ICC. Kasi nakita nga nila, sitting senator and former justice secretary nakakulong eh. So, ito yung mga taong walang kakayahan na lumaban at wala na nakitang pag-asa kaya pumunta sa ICC. At gusto ko rin emphasize, hindi ito yung mga taong kayang kumuha ng serbisyo ng mga abogado di Campanilla. Ang mga abogado nila ay mga volunteer din na ang dala-dala lamang ay ang paniniwala para sa hustisya. So sa ngayon, dinala nila sa isang forum na neutral ito, si FPRRD, and the former president, I'm very sure, has the capacity to defend himself using the lawyers that he can afford, that he will get. So, I think this is fair. At sa warrant of arrest na ipinilabas ng ICC, magsisimula lang lahat ng iyon kung ma-take into custody si former President Duterte at madala sa kanila, ma-endorse sa kanila para they can take the jurisdiction and the judicial process can start so that justice can be dispensed for all. Kung siya ay inosente, mapabilis ang pagdeklara na siya ay inosente. Kung siya ay guilty naman, mapabilis din ang pagbigay ng hatol sa kanya para mabigyan naman ng hustisya itong mga nagrereklamong nagkiklaim na sila ay naging biktima ng paglabag niya sa batas.